King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 505. Ang tunay na kasaysayan. Masasabi ko sa iyo na ang patriarch ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nagising na, at mas maaga kaysa sa soberanong nasa harap mo. Bahagyang naniwala si Zhao Feng sa sinabi ng Skeletal Division Leader, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang puso. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ba ay bumalik upang magdala ng kaguluhan sa kontinente? Matagumpay na naalis ni Patriarch ang Scarlet Moon Inheritance, at bumabawi na ang puwersa ng religion. Parami ng parami ang pag-atake sa Azure Flower Continent sa darating na hinaharap. Iyan ay hindi gaanong lihim sa mataas na antas ng Sacred Alliance. Kumpiyansa na sabi ng Skeletal Division Leader. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at inilipat ang Dark Heart Seed sa kanyang God's Spiritual Eye. Agad na naramdaman ng Skeletal Division Leader na parang madudurog ang kaluluwa nito, at ang aura ng kamatayan ay nagpang-inag. Wala na itong lakas ng loob na magsalita pa. Ang Sacred Alliance ay haharapin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Kailangan lang nating protektahan ang sarili nating teritoryo. Malalim na sabi ni Patriarch Hong pagkatapos kumalma. Tumanggaw si Timo bilang pagsang-ayon. Ang Iron Blood Religion ay responsable lamang para sa Canopy Great Country. Si Zhao Feng ay walang emosyon din. Bilang chapter leader ng Iron Blood Religion, responsable lang siya sa Thousand Water Area, at iyon ay isang simpleng gawain. Kung ikukumpara doon, kontrolado na niya ang 2 malalakas na bansa at 13 maliliit na bansa. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Patriarch Hong ay nabulunan kay Zhao Feng. Zhao Feng, bilang pasasalamat sa iyo, nakagawa ako ng 2 desisyon. Ang una ay gawin kang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Deputy Patriarch. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay sasaya o pag-aalala. Ang Iron Blood Religion ay isang napakalaking puwersa sa Canopy Great Country. Ang isang Deputy Patriarch ay nasa ibaba lamang ng isang tao at higit sa 10,000 iba pa. Para sa isang mahusay na bansa, ito ay isang maalamat na pag-iral. Bago pa makasagot si Zhao Feng, nakangiti na si Timo. Binabati kita, Deputy Patriarch Zhao. Si Patriarch Hong ay isang soberano at ang kanyang mga salita ay ganap. Biglang napagtanto ni Zhao Feng na walang dahilan para tumanggi. Ang pagiging Deputy Patriarch ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas mataas na katayuan, na maaaring makatulong sa landas ng paglilinang ni Zhao Feng. Higit pa rito, ito ay mabuting kalooban ni Patriarch Hong, kaya hindi ito maaaring tanggihan ni Zhao Feng. Salamat, Patriarch Hong. Nagpasalamat si Zhao Feng sa kanya, ngunit hindi siya nalulula sa tuwa. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Patriarch Hong. Tila hindi gaanong mahalaga kay Zhao Feng ang posisyon ng Deputy Patriarch. Ang dahilan kung bakit niya itinaguyod si Zhao Feng ay dahil sa kanyang paghanga at pasasalamat kay Zhao Feng. Siyempre, nandoon din ang ibig sabihin ng paghila sa kanya palapit. Brother Hong, ang pangalawang desisyon mo ba ay? Parang may naalala si Timo. Ang pangalawang desisyon. Agad na binigyang pansin ni Zhao Feng. Si Patriarch Hong ay isang soberano at miyembro ng Sacred Alliance. Ang kanyang kakayahan ay higit pa sa mahusay. Noon, 2 bagay lamang mula sa lalaking ito ang nagpabago sa kinabukasan ni Zhao Feng. Nagsimulang matanto ni Zhao Feng na ang pangalawang desisyong ito ay maaaring agad na magbago ng kanyang kapalaran. Pupunta ako sa Sacred Alliance at susubukan kong bigyan ka ng slot na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong makapasok sa tunay na yugto ng mundo. Lalong lumawak ang ngiti sa bibig ni Patriarch Hong. Isang pagkakataon na makapasok sa tunay na yugto ng mundo. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, ngunit naguguluhan siya. Brother Hong, papapasukin mo ba siya sa organisasyon sa likod ng Sacred Alliance? Natigilan si Timo, habang si Zhao Feng ay hindi napigil ang maging mas maguluhan. Hindi mahirap para sa kanya na makita na ang pagkakataon na ito ay hindi madaling makuha. Maari bang ipaliwanag ng Patriarch? Nagtataka si Zhao Feng. Napangiti si Patriarch Hong. Zhao Feng, napunta ka sa isang mana, kaya alam mo na ang Azure Flower Continent ay hindi isang tunay na kontinente. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng walang limitasyong karagatan, at ang Azure Flower Continent ay kilala bilang Azure Flower Zone,
isang maliit na isla lamang sa karagatan. Alam ko. Tumanggo si Zhao Feng at hindi nagulat. Sa Purple Saint Ruins, nakipag-usap siya sa mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect. Sinabi ng mga alamat na, pagkatapos na masira ang Desolate Continent, ang bawat batik nito ay naging isang isla tulad ng Azure Flower Zone. Ang Azure Flower Zone ay isang maliit na isla lamang, at mayroong 5 o 6 pang maliliit na isla na katulad nito sa malapit. Ang lahat ng mga islang ito ay pinamumunuan ng isang 2-star sect, ang Three Saints Palace. Tumigil si Patriarch Hong. Three Saints Palace, isang sekta na may 2 bituin. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na magkakaroon ng anino ng isang 2-star sect sa likod ng Azure Flower Continent. Higit pa rito, nalaman ni Zhao Feng na pamilyar ang mga salitang Three Saints Palace, at isang biglaang pangungusap ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Three Saints Palace ay naging hindi natitinag sa lugar ng alikabok. Nitong mga nakaraang araw, naakit pa nito ang ilang 1-star faction na muntik nang basagin ang Curse of 100 Graves. Ngayon, naubos na ang enerhiya ng teleportation array. Aalis muna itong subordinate. Sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin nito. Malinaw na ang puwersang nagtayo ng 100 Graves Forbidden Ground ay sinubukang salakayin ang Azure Flower Continent ngunit pinigilan ng Three Saints Palace. Ang puwersang ito ay dapat na nauugnay sa Scarlet Moon Demonic Religion. Sasabihin ko sa iyo ang isa pang balita. Nang ang Scarlet Moon Demonic Religion ay tumawid sa kontinente at humarap sa Sacred Alliance at sa 10 pangunahing puwersa, ito ay teknikal na extension lamang ng isang sagupaan sa pagitan ng Three Saints Palace at isa pang 2-star sect. Tumawa si Patriarch Hong. Nang marinig ito, halos sumigaw si Zhao Feng. Totoo ba iyon? Hindi niya akalain na ang panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion ay may ganoong sekreto sa likod nito. Tama. Ang Azure Flower Continent ay isang larangan lamang ng digmaan para sa 2 sekta na may 2 bituin. Nanalo ang Three Saints Palace sa huli, at ang iba pang 2-star sect ay napakalayo. Si Timo ay tila alam din ang ilang mga lihim at idinagdag. Matagal bago kumalma ang puso ni Zhao Feng. Ang Azure Flower Continent ay isang pinalawig na larangan ng digmaan ng 2 2-star sect. Ang Patriarch ay nagsasabi sa akin tungkol sa Three Saints Palace. Maaaring ito ay... Biglang may naisip si Zhao Feng. Hihihi, tama na. Irerekomende kita sa Three Saints Palace. Isa itong pagkakataong pangarap ng mga True Dragon Genius. Dahil isa akong pangunahing miyembro ng Sacred Alliance, mayroon akong ganitong kakayahan. Sabi ni Patriarch Hong. Pumasok sa isang 2-star sect. Ang Three Saints Palace. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Feng. Nakipag-away na siya sa mga 2-star sect disciple noon at alam niya kung gaano sila kakilakilabot. Ang buong Azure Flower Continent, na mayroong 1-star sects at hindi mabilang na mga bansa, ay isang subordinate lamang ng 2-star sect. Deputy Patriarch Zhao, naniniwala ako sa iyong talento, magagawa mong maging core disciple ng Three Saints Palace ng madali. Mapaglarong sabi ni Timo. Ang Azure Flower Continent ay kasalukuyang nasa pinakamaluwalhating panahon nito, at hindi dapat mahirapan si Zhao Feng na makapasok sa Three Saints Palace. Kapag nakapasok na ako sa isang 2-star sect, talagang makapasok na ako sa yugto ng mundo. Pero, ang puso ni Zhao Feng ay umikot at bumagsak sa ilang kadahilanan. Patriarch Hong, salamat sa iyong mabuting kalooban, ngunit hindi ako makapagpasya kung gusto kong sumali sa Three Saints Palace. At least, hindi pa. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Ano? Ang mga ekspresyon ng dalawa ay agad na naging hindi makapaniwala habang nakatingin sila kay Zhao Feng. Akala nila ay agad na sisi ngayon si Zhao Feng, ngunit tila naisip ni Zhao Feng na tanggihan ito. Kahit natanggapin niya, tila hindi siya gagawa ng desisyon ng matagal. Zhao Feng, maaari mong pag-isipan ito. Kailangan ko ng kahit 1 taon at kalahati para makabawi ng kaunti at makapunta sa Sacred Alliance. Bahagyang nadismaya si Patriarch Hong, ngunit hindi siya nagtanong ng anumang detalye. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Zhao Feng at Timo sa palasyo sa ilalim ng lupa at ang huli ay na-curious. Deputy Patriarch Zhao,
bakit kailangan mo pang isipin ang magandang pagkakataon? Napabuntong hininga si Zhao Feng at hindi maipaliwanag. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya agad pumayag. Isa, ang Purple Saint Ruins. Nandoon pa rin si Zhao Yufei, at hinulaan ng sage na mas panganib ang haharapin niya kaysa sa kapalaran. Hindi maaaring baliwalain ni Zhao Feng si Zhao Yufei. Kailangan niyang kumpletuhin ang 100 Corps Plan, at nangangailangan iyon ng resources mula sa Purple Saint Ruins. Mas maganda rin kung makapag-cultivate siya sa Purple Saint Ruins. Ang epekto ay magiging mas mahusay kaysa sa isang sekta na may dalawang bituin. Ang pangalawang dahilan ay si Liu Qingxen. Ang puso ni Zhao Feng ay hindi masyadong makakalma kung hindi niya alam ang kinaroroonan o sitwasyon ni Liu Qingxen. Siya ay may plano, at iyon ay upang mahanap ang Sky Saint Qin inheritance kapag siya ay mas malakas. Dahil sa dalawang dahilan na ito, hindi siya madaling makasali sa Three Saints Palace. Sa sandaling sumali siya sa isang sekta na may dalawang bituin, ang kanyang kalayaan ay paghihigpitan. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa isang bagong Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Ang buong Iron Blood Religion ay natigilan. Alam ng lahat na ang kasalukuyang namamahala sa Iron Blood Religion ay si Deputy Patriarch Timo, at ngayon ay magkakaroon ng isa pang Deputy Patriarch. Ito ay sapat na upang magdulot ng mga alon sa Canopy Great Country. Ayon sa ilang mga mapagkukunan, ito ay iniutos ni Patriarch Hong. Ang balitang ito ay yumanig sa dakilang bansa at maging sa mga puwersa sa hilagang kontinente. Totoo ang tsismis na muling pagbuhay ng Iron Blood Religion, kahit ang Heavenly Yuan Clan ay magagalaw. Makalipas ang isang buwan, sa isang bulwagan ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Pagbati Deputy Patriarch Zhao. Ang mga eksperto sa gitna at itaas na mga echelon, sa kaliwa at kanan, ay yumuko ng malalim. Ang pinakamababang cultivation na naruroon dito ay ang True Human Rank. Sila ay mga elite ng pangunahing punong tanggapan, at ang ilan ay mga chapter leader. Sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay malapit kay Zhao Feng. Ang dalawa ay naging kaliwat kanang kamay ni Zhao Feng, pati na rin ang mga miyembro ng upper echelon. Patay tahimik ang bulwagan pagkatapos ng pagbati. Nakapikit si Zhao Feng habang nakaupo sa trono. Hindi agad siya nakaimik. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa isang managerial na posisyon sa relihiyon, at ang lahat ay dahil umalis si Timo sa punong tanggapan upang paksain ang ilang mga spawn ng Scarlet Moon Demonic Religion. May kasabihan sa mortal na mundo. Ang mga bagong opisyal ay maglalagay ng 3 batch ng apoy. Ngayong ang relihiyon ay kasalukuyang pinamumunuan ni Zhao Feng, wala ni isa sa mga miyembro ng upper echelon ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila. King of Gods, Kabanata 506. Linisin. Sa loob ng bulwagan ng Iron Blood Religion, dahan-daang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang nakaupo siya sa trono. Sinabi ni Jiang Sanfeng kay Zhao Feng, Deputy Patriarch, kadalasan kailangan mong magsagawa ng meeting kahit isang beses sa isang buwan para malaman kung anong mahahalagang isyo ang mayroon. Pagkatapos ay kailangan mong gumawa ng mga desisyon. Nakakunot ang mga kilay ni Zhao Feng habang hinihimas ang kanyang noo. Sa nakalipas na buwan, siya ay nasa pag-iisa o nagtitipon ng mga mapagkukunan. Nakisali din siya sa paglilinis ng Scarlet Moon Demonic Religion, ngunit pagdating niya ay ang mga mahihina na lang ang natira kaya naman nanlumo siya. Magsimula na tayo. Lumipat ang tingin ni Zhao Feng sa gitna at itaas na mga echelon sa loob ng bulwagan. Kahit na ang aura ng kanyang mental energy ay hindi sinasadyang ilabas, sapat pa rin iyon para hindi mapalagay ang True Human Ranks at True Mystic Ranks. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing sa isang sovereign, at ang kanyang mental energy level ay mas malakas pa kaysa kay Timo. Nakakatakot. Yung titig niya lang halos gumugulo na sa isip ko. Mukhang mas malakas pa ang presyon ng enerhiya ng isip ng bagong Deputy Patriarch na ito kaysa kay Deputy Patriarch Timo. Naramdaman ng middle at upper echelons na nanginginig ang kanilang mga puso habang ang mga tingin ni Zhao Feng ay tumama sa kanila. Narinig na nila ang kwento ng bagong Deputy Patriarch na ito. Pagtakas sa Flooding Lake City, pagkidnap kay Empress Qin, pagwawalis sa Thousand Water Area,
pagiging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo sa Sacred True Dragon Gathering. At pinapatay pa ang Chin Sword Palace Master at ang kumpanya. Wala ni isa mang junior ang nagkaroon ng labis na kaluwalhatian at katanyagan sa kanilang pangalan. Sa buong Great Canopy Country, si Zhao Feng ay isa ng makapangyarihang figure. Walang akong masabi. Mahusay. Malapit na akong maglakbay sa mahabang paglalakbay. Ngumiti si Zhao Feng at tumayo para umalis habang nakatingin sa natarantang grupo. Wala nang masyadong oras bago ang tea party. Gusto pa rin ni Zhao Feng na makita ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Deputy Patriarch, mangyaring tumigil. May mga bagay akong ire-report. Agad na tumawag ang mga miyembro ng upper echelon. Nagkatinginan sina Jiang Sanfeng at Dai Ye na may kakaibang ekspresyon. Tila hindi na makapaghintay si Zhao Feng na umalis. Deputy Patriarch Zhao, ang dahilan kung bakit nabigo ang aming misyon na paksain ang Scarlet Moon Demonic Religion ay dahil may mga especially iya sa itaas na echelon ng Iron Blood Religion. Isang true mystic rank protector ang yumoko at sinabing, mga especially iya. Nang marinig ito, nagulo ang bulwagan. Noong natalo ang Scarlet Moon Demonic Religion, marami sa kanilang puwersa ang nahati at sumapi sa hindi mabilang na iba pang puwersa. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Nalaman niya na mataas ang posibilidad. Nakilahok siya sa huling misyon ng pagpuksa, ngunit naroon lamang ang mga matanda at nasugatan sa kuta. Parehong nagkaroon ng problema ang Cloud Area at ang Canopy Great Country, ngunit nilinis na ni Zhao Feng ang Cloud Area. Sa kabilang banda, ang Canopy Great Country ay masyadong malaki. Ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa Cloud Area at ito ay napuno ng hindi mabilang na puwersa. Walang sinabi si Zhao Feng habang tinatalakay ng lahat ang mga especially iya. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nagradiated ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagpaparamdam sa sinumang tumingin siya na parang nakita sila. 1, 2, 3. Isang malamig na layunin ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Hindi lang siya nagkaroon ng God Spiritual Eye, mayroon din siyang malalim na mental energy techniques, pati na rin ang division leader sa kanyang 10,000 Ghost Pearl. Naalala ni Zhao Feng ang mga tila kain na hinala. Iwanan mo ito hanggang mamaya. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at hinayaan ang isyo. Ang iba pang mga problema ay ipinakita kay Zhao Feng. Ang Purple Leaf Chapter Leader ay tumatanda na at nagpas siyang magretiro. Kulang tayo sa chapter leader ngayon. Maaaring piliin ng Deputy Patriarch kung sino ang ipapadala bilang kapalit. Isang Vice Chapter Leader ang nagulat na may nasa sabik na tingin. Wala nang pinuno ang Chin Sword Palace at sinubukan ng relihiyon na kainin ang ilan sa kanilang teritoryo, ngunit pinigilan kami ng mga Imperial at ng pamilya Liu. Bumantong hininga ang isang matandang chapter leader. Bagaman nabubuhay pa ang Chin Sword Palace, halos patay na sila. Sa pagbagsak ng First Elder ng pamilyang Liu, ang Iron Blood Religion ay naging isang kapangyarihan na nangingibabaw sa lahat. Iminumungkahi ng subordinate na ito na paksain natin ang imperyo at lumikha ng sarili nating bansa. Palasan ang mga kalaban na puwersa. Magtayo ng sarili nating kaharian. Maraming ambisyosong miyembro ng upper echelon ang sumuporta. Ang nagpasimula ng tawag na ito ay isang matandang elder mula sa pangunahing punong tanggapan na ang kultibasyon ay umabot na sa huling yugto ng True Mystic rank. Magtayo ng sarili nating kaharian. Hindi gaanong mahirap gawin iyon, ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang Scarlet Moon Demonic Religion pa rin. Malamig na ngumisi si Zhao Feng at tinitigan ang ambisyosong elder. Agad na sinundan ng tingin ng mga tao. Gusto lang ng subordinate na ito na ang Iron Blood Religion ay mabilis na mamuno sa dakilang bansa at maging isang one-star force. Agad na pinawisan ng malamig ang matandang elder. Ibaba mo siya. Walang emosyong utos ni Zhao Feng. Sa sandaling sinabi niya iyon, sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay idiniin ang elder sa lupa. Maraming mga eksperto na naruroon ang nagulat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Deputy Patriarch Zhao, kahit na Deputy Patriarch ka, hindi mo ito magagawa sa akin. Paano magiging handang maglingkod sa iyo ang sinuman? Ang elder ay hindi nang ahas na lumaban, sa halip ay sinubukang makipagtalo para sa kanyang kawalang kasalanan.
Ang lakas ng loob mong magsalita ng kahit na ano. Ngayong nabuhay na muli ang demonic religion, ano ang iyong intensyon sa pagsisikap na pukawin ang isang digmaan sa loob ng dakilang bansa? Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagpadala ng isang sinag ng mental na enerhiya na bumagsak sa depensa ng elder at ang kanyang mga salita ay nagsimulang magbunyag ng ilang bagay. Naunawaan naman ng upper echelon. Sino ang higit na makikinabang kung magkakaroon ng panloob na digmaan sa Canopy Great Country? Ito ay malinaw na ang Scarlet Moon demonic religion. Hindi man lang kinailangan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang Eye of the Heart para ipakita sa elder ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang iglap lang, may natuklasan si Zhao Feng na isang especially iya. Nadama ng kasalukuyang nasa itaas na antas na nanlamig ang kanilang mga puso. Malinaw, sigurado si Zhao Feng, dahil ang lalaking ito ay isa sa mga sospek na nakilala niya kanina. Makalipas ang isang oras, nabahala ang mga tao sa loob ng bulwagan. Sunod-sunod na especially iya ang hinayla ni Zhao Feng. Siyempre, hindi lahat sila ay mula sa Scarlet Moon demonic religion. Mahigit kalahati sa kanila ay mula sa mga imperial. Pagkalipas ng ilang araw, ang pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion ay napuno ng takot habang ang mga especially iya ay natanggal sa kaliwat kanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa bagong Deputy Patriarch. Sakop ng kanyang katanyagan ang buong punong tanggapan. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 100 miyembro ng Middle at Upper Echelon ang pinugutan ng ulo. Ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit kasabay nito, ginawa nitong igalang at takot ang lahat sa kanya. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating buwan ng kontrolado ni Zhao Feng ang relihiyon at nalinis na ang buong punong tanggapan. Bumalik si Timo isang araw at nalaman niyang mas matalas ang aura ng pagpatay kaysa dati. Matapos malaman ang nangyari, napuno ng paghanga ang mukha niya. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay naglabas ng lason mula sa Iron Blood Religion, na 10 beses na mas mahalaga kaysa sa pagpatay sa kaaway. Sa parehong gabi, nagkita sina Zhao Feng at Timo sa isang lihim na gusali. Mahaba ang paglalakbay ko, kaya kailangan mong kontrolin ang religion. Sabi ni Zhao Feng. Gumaan ang pakiramdam niya ngayong nakabalik na si Timo. Bagamat nakikita niya ang sinumang may mababang kultibasyon kaysa sa kanyang sarili gamit ang God's Spiritual Eye, hindi ito ang landas na gusto niyang tahakin. Oh, pupunta ka sa tea party, tama ba? Tanong ni Timo. Kung tutuusin, matagal na siyang lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit ang kanyang ranking ay hindi kasing taas ng kay Zhao Feng. Tumango si Zhao Feng. Gusto niyang makita ang mga improvement ng ibang mga henyo, at medyo interesado siya sa Three-Eyed Saint. Sa mga juniors, malamang si Yo Tianhao lang ang makakapagbanta sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat para sa Three-Eyed Saint. Nagbabala si Timo. Oh, Three-Eyed Saint. Nagpakita si Zhao Feng ng isang interesadong hitsura. Ang Three-Eyed Saint ay nauna ng 2 beses bago si Yu Tianhao at nasa mahigit 50 taong gulang na siya, kaya hindi na siya junior. Higit pa rito, sumali siya sa Three Saints Palace sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Sacred Alliance ilang taon na ang nakararaan at na-promote na siya bilang isang enforcer. Sabi ni Timo. Three Saints Palace. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang Three-Eyed Saint ay miyembro ng Three Saints Palace, isang 2-star sect, at naging enforcer na rin. Ang kanyang Three-Eyed Divine Light daw ay hindi nababasag at ito ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Malamang hahamunin kanya kahit na may agwat sa edad. Iyon ay dahil, parang kasal na sila ni Goddess Bingwei. Lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ni Timo. Ang posibilidad na manalo si Zhao Feng laban kay Yu Tianhao ay 50-50. Gayunpaman, ang Three-Eyed Saint ay mula sa nakaraang henerasyon at siya ay mula sa isang 2-star sect. Kaya ganyan yan. Ang Three-Eyed Saint at Goddess Bingwei ay kasal na. Natigilan si Zhao Feng. Pagkatapos ay sinabi ni Timo kay Zhao Feng ang kakayahan ng linya ng dugo ng Three-Eyed Saint. Binigyang pansin ni Zhao Feng. Salamat, Brother Timo. Ngunit kahit na walang ginagawa ang Three-Eyed Saint, binalak ko pa rin siyang hamanin. Ang mga salita ni Zhao Feng ay naglalaman ng kumpiyansa. Sa isang malayong lugar ng yelo, isang lalaki at babae ang magkatabing naglakad patungo sa isang napakagandang gusali.
Ang eye bloodline ni Zhao Feng ay dalubhasa sa mental energy, eye flash, at coldness. Buod ni Goddess Bingwei. Sa tabi niya ay isang batang gininto ang buhok na may malamig na ekspresyon. May nakasarang third eye sa kanyang noo. Sister Bing, huwag kang mag-alala. Ang aking eye bloodline ay nagising na sa ikatlong yugto at kayang talunin ang halos lahat ng eye bloodline sa ilalim ng Origin Core Realm. King of Gods, Kabanata 507. Scarlet Moon Division Leader Token. Makalipas ang ilang araw, ilang mga batang figure ang nakatayo sa isang bakanteng field sa loob ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Wala pa rin si Zhao Feng. Hanggang kailan tayo maghihintay? Naka-cross-arm ang isang binata na maraming kulay ang damit, na parang gangster. Wang Xiaoguai. Mayroon kang lakas ng loob na kumilos ng walang pakundangan sa teritoryo ng Iron Blood Religion. Malamig na sabi ni Jiang Sanfeng. Umirap si Wang Xiaoguai, ngunit nawala ang kanyang naiinip na ekspresyon. Sa tabi ni Wang Xiaoguai, mayroong dalawang kabataan. Ang isa ay nakasuot ng gintong damit habang ang isa ay nakasuot ng panlaban. Ang tatlong ito ay mga True Dragon henyo sa loob ng Canopy Great Country na nagtipon upang pumunta sa True Dragon Tea Party. Ang dalawa sa tabi ni Wang Xiaoguai ay sina Prinsipe Jin at Tian Yunji. Hindi inaasahang maganda ang performance ng Canopy Great Country. Ang dami ng True Dragon henyo na mayroon ito ay unang nirerango sa mga dakilang bansa. Ang Iron Blood Religion lang ay mayroong tatlong True Dragon Geniuses. Zhao Feng, Jiang Sanfeng, at Dai Ye. Jiang Sanfeng, wala nang maraming oras bago magsimula ang tea party. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, aalis na sana kami isang buwan na ang nakalipas. Hindi napigilan ni Prinsipe Jin ang mapaungol. Ang dahilan kung bakit nila hinintay si Zhao Feng ay hindi lamang dahil siya ang numero 1 henyo sa dakilang bansa, ito rin ay dahil siya ay isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Kung kasama nila si Zhao Feng, maaari silang makatanggap ng espesyal na pagtrato. Sa madaling salita, si Zhao Feng ang pinuno ng dakilang bansa at maging ang buong Northern Continent. Sinabi ni Deputy Patriarch Zhao na aalis tayo ngayon. Tiwalang sabi ni Jiang Sanfeng. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunog ng paglipad. Malapit nang dumating ang Deputy Patriarch. Isang babaeng nakapink ang lumapag na nakangiti. Si Dai Ye iyon. Sa sandaling natapos ang kanyang mga salita, isang bahagyang nakakamanhid na sensasyon ang dumaan sa field, at isang asol na buhok na kabataan ang dumaong halos kasabay ni Dai Ye. Zhao Feng. Ang gulat ay dumaan sa mga mata ni Prince Jin at Tian Yunji. Ni hindi nila nakita kung paano lumitaw si Zhao Feng. Ito ay tiyak na si Dai Ye ay umalis ng medyo matagal bago si Zhao Feng, ngunit siya ay lumapag sa parehong oras. Nandito na lahat. Tara na. Malutong na sabi ni Zhao Feng. Aalis tayo ng ganon-ganon lang. Tumitig ang mga mata ni Wang Xiaoguai kay Zhao Feng at, bagamat puno sila ng pag-iingat, nagkaroon ng surge of battle intent. Ngumiti si Jiang Sanfeng. Deputy Patriarch, umaasa kaming bibigyan mo kami ng isa o dalawang payo para hindi namin mapahiya ang sarili namin sa tea party. Oo naman. Hindi tumanggi si Zhao Feng. Isa iyon sa intensyon ng pagkikita nila rito. Tumingin si Zhao Feng sa kabuuan ni Wang Xiaoguai, Prince Jin, at Tian Yunji. Lahat sila ay umabot na sa maagang yugto ng True Mystic Rank, at si Prince Jin ay papalapit na sa huling yugto ng True Mystic Rank. Kamakailan lamang ay nakapasok si Jiang Sanfeng sa True Mystic Rank, at si Dai Ye ay nasa tuktok pa rin ng True Human Rank. Kung ikukumpara sa kung ano sila sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ay gumawa ng malalaking improvement. Karapat-dapat sila sa titulong True Dragon Genius. Nagsimula na ang sparring session. Ang unang dumating ay si Wang Xiaoguai, na pinandilatan ng mata si Jiang Sanfeng na parabang naalala niya kung ano ang sinigaw ng huli sa kanya kanina. Si Jiang Sanfeng ay hindi natakot. Katatapos lang niyang makapasok sa True Mystic Rank at ang kanyang teknik ay umabot na sa ibang level, dahilan upang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Hindi nagtagal, dalawang figure ang nag-intertwine sa field habang si Zhao Feng ay nanonood ng may interes. Gayunpaman, ang bilis kung saan napagpasyahan ang nanalo ay mas mabilis kaysa sa naisip. Sky 8 Divine Luo.
Umungol si Wang Xiaoguai habang ang kanyang balat ay naging bato at nagbigay ng singsing na ginto. Ang kanyang kamao ay tila kaya nitong yugan ang lupa at bumasag sa mga bundok ng may ganap na kapangyarihan. Ang hangarin mula sa kamaong ito lamang ay halos umubo ng dugo si Jiang Sanfeng. Bam! Kakalabas lang ng husay ni Jiang Sanfeng nang pinalipad siya ng isang kamao mula kay Wang Xiaoguai. Jiang Sanfeng. Hindi makapaniwalang bulalas ni Dai Ye habang tumulong kay Jiang Sanfeng. Isang suntok lang ay hindi na makatayo si Jiang Sanfeng. Napagpasyahan ito sa isang hakbang. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Pagkatapos na pumasok sa mana, ang bloodline ni Wang Xiaoguai ay lalong nagising, at ang kanyang bilis ng paglaki ay marahil ang pinakamabilis sa kanila. Nagkontrata ang mga balintataw ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na ganoon kalakas si Wang Xiaoguai. Si Jiang Sanfeng ay nawala ng patas. Dinurog siya ni Wang Xiaoguai at, bagamat nasa maagang yugto pa lang siya na True Mystic rank, hindi siya nalalayo sa level ng 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Hindi nagulat sina Prince Jin at Tian Yunji. Natalo kami sa brat na ito sa huling kalahating taon. Malungkot na sabi ni Prince Jin at naintindihan ni Zhao Fang. Bago bumalik si Zhao Fang, si Wang Xiaoguai ang numero 1 henyo. Pagkatapos noon, nagpakita sina Prince Jin at Tian Yunji ng isang kamanghamanghang labanan. Pagkatapos ng 12-12 ng mga galaw, ang Tian at Yun fusion bloodline ni Tian Yunji ay pinakawalan at ang kanyang blade intent ay tinalo si Prinsipe Jin. Tian Yunji, hindi ko akalain na mag-i-improve ka rin. Medyo nagseselos si Prince Jin. Siya ang dating numero 1 henyo at, ilang buwan lang ang nakalipas, magkaparehas ang dalawa, ngunit ngayon ay nagkaroon ng kalamangan si Tian Yunji. Tumanggo si Zhao Fang. May potensyal si Tian Yunji. Mayroon siyang bloodline, naiintindihan niya ang blade intent, at ang kanyang battle power ay kabilang sa pinakamataas para sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Matapos manalo si Tian Yunji, lumakas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban at hinamon niya si Wang Xiaoguai. Tumawa si Wang Xiaoguai. Gumagawa siya ng mga bitek sa lupa sa bawat kamao. Walang gaanong kasanayan, ganap na kapangyarihan lamang. 10 galaw mamaya. Dang. Pinalipad si Tian Yunji gamit ang kanyang espada. Masyadong malakas ang katawan ni Wang Xiaoguai. Kaya niyang talunin ang karamihan sa True Mystic rank sa kanyang katawan lamang. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa bloodline, ang kanyang opensa at depensa ay tataas ng husto, na lumalampas sa puwang sa paglilinang. Woo! Hinampas ni Wang Xiaoguai ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib habang naglalabas siya ng dominanteng aura, dahilan upang ang mga kalapit na eksperto ng Iron Blood Religion ay tumingin sa gulat. Siya ay malamang na walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Sa mga tuntunin ng depensa, hindi siya mas mahina kaysa kay Shi Chengtian mula noon, ngunit mas maganda ang kanyang opensa. Tinalo ni Wang Xiaoguai ang lahat ng kalahok. Sige, tara na. Binuod ni Zhao Fang ang mga kalamangan at kahinaan ng kanilang mga laban at naghanda na umalis. Sina Tian Yunji at Prinsipe Jin ay parehong nakakuha ng kaunting pag-unawa pagkatapos ng pagsusuri. Zhao Fang, hindi pa rin kita nakakalaban. Sabi ni Wang Xiaoguai habang hinaharangan niya si Zhao Fang. Natigilan ang lahat. Wang Xiaoguai, nang ahas ka bang hamanin ang Deputy Patriarch? Kahit ang True Lord ranks ay hindi niya kapareha. Umiling si Jiang Sanfeng at ngumiti. Malinaw na hindi siya susuko ng pagkakataong kutsain si Wang Xiaoguai, at marami sa mga manonood ang tumawa. Alam nila ang pangalan ni Zhao Fang. Natalo na niya ang ilang True Lord ranks at napatay pa niya ang Qin Sword Palace Master. Bagamat malakas si Wang Xiaoguai, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang. Siyempre, si Prince Jin, Tian Yunji, at ang kumpanya ay bahagyang umaasa. Baka masubukan ni Wang Xiaoguai ang lakas ni Zhao Fang. Gayunpaman, magreresulta lamang ito sa kanilang pagkabigo. Simulan. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at hindi tumanggi. Sky 8 Divine Luo. Agad na ginamit ni Wang Xiaoguai ang kanyang bloodline power ng walang pag-aalinlangan at sumuntok, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Kahit na ang normal na True Lord ranks ay makakaramdam ng kaunting pressure dahil sa pagkakaiba sa pisikal na lakas. Boom! Isang malawak na bangin ang lumitaw,
na umaabot ng 100 taon, dahil sa kamao ni Wang Xiaoguai. Lumabo ang mga mata ng mga nanonood. Nang muli nilang mahanap si Zhao Fang, tapos na ang labanan. Arg! Si Wang Xiaoguai ay itinaas sa hangin at iniindayog niya ang kanyang mga braso. Gusto niyang kumawala, ngunit isang patong ng kidlat ang humahadlang sa kanya, dahilan para mapasigaw siya. Nagulat ang mga nanonood. Nagkatinginan sina Tian Yunji at Prinsipe Jin ng may gulat. Malinaw na ang lakas ni Zhao Fang ay umabot sa isang antas kung saan hindi nila ito matukoy. Sige, tara na. Binitawan ni Zhao Fang ang mga paa ni Wang Xiaoguai sa hangin. Plop! Nahulog si Wang Xiaoguai, na lumikha ng hugis lalaking butas sa lupa. Kahit na ang normal na True Spirit Realms ay malamang na magsisimulang damyugo mula sa ganoong bagay, walang nag-aalala sa kanya. Sa parehong araw, isang kabuoang 6 na True Dragon Henyo ang umalis ng magkasama mula sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Ang grupo ay lahat ay may mga bihirang lumilipad na hayop na lumipad ng napakabilis patungo sa gitnang kontinente. Lahat sila ay gumawa ng malalaking pagpapabuti, kaya hindi sila natakot sa anumang mga panganib sa paglalakbay. Higit pa rito, mayroon silang Zhao Fang. Wala sa kanila ang dapat ipag-alala. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay dumating ang grupo ng 6 sa gitnang kontinente. Kinakalkula ni Zhao Fang na ang distansya sa pagitan ng Cloud Area at ng Canopy Great Country ay hindi mas malaki kaysa sa distansya sa pagitan ng Canopy Great Country at Middle Continent. Ito ay dahil ang gitnang kontinente ay malapit sa bawat iba pang bahagi ng kontinente, kaya ito ang pinakamagandang lugar upang idaos ang Tea Party. Nabalitaan ko na ang Middle Continent ang pinakamalakas at may pinakamaraming henyo. Halimbawa, ang Three-Eyed Saint at si Yu Tianhao ay parehong nagmula sa Middle Continent. Sabi ni Jiang Sanfeng. Bagamat lahat sila ay lumahok sa Sacred True Dragon Gathering, hindi pa sila gaanong nakapunta sa Middle Continent. Darating kami pagkatapos tumawid sa isa pang 3 o 4 na malalakas na bansa. Inilabas ni Prinsipe Jin ang mapa at ang 6 ay nag-flash sa kalangitan. Shua! Shua! 2 malabong madilim na figure ang lumitaw sa isang mabangis na kagubatan 100 milya ang layo. Ang isa ay babaeng nakaitim habang ang isa naman ay matangkad na nakasuot ng itim na korona. Elder, iilan lang silang brats, at ang pinakamalakas ay nasa early stage na True Lord rank. Bakit kailangan mong ituloy sila ng personal? Maari ko silang mahuli o patayin ngayon din. Magalang na sabi ng babaeng nakaitim. Ang mga brats na ito ay may aura ng Scarlet Moon Division Leader Token at parang kara-rating lang sa Middle Continent. Ginamit na ng Sacred Alliance ang mga token na ito noon para tambangan ang aming mga eksperto. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. King of Gods, Kabanata 508. Golden Sun Sacred City. Sa himpapawid sa itaas ng batis sa hilagang bahagi ng gitnang kontinente, ang 6 na mula sa Canopy Great Country ay nakaupo sa kanilang lumilipad na kabayo habang sila ay patungo sa kanilang destinasyon. Si Zhao Fang ay tahimik na naglilinang sa halos lahat ng oras. Mula nang bumalik siya mula sa Purple Saint Ruins, naiintindihan na niya ang mga mana ng Wind Lightning Stone Tablet at ng Ice Imperial Spear. Ang una ay ang kanyang cultivation technique habang ang huli ay nakatulong sa kanyang bloodline power. Pangunahing nakatuon si Zhao Fang sa Wind Lightning Stone Tablet dahil mas kumpleto ito. Hindi gaanong mga pamana ang maihahambing sa bilis ng Wind Lightning Emperor. Malabo at hindi kumpleto ang impormasyon ng Ice Imperial Spear, kaya pangunahing nakatuon siya sa kung paano gamitin ang Earth Grade na sandata na ito. Ang lakas ng hangin at kidlat ni Zhao Fang ay may malabong purple na aura na pumalit sa halos 120 ng kulay asher. Kahit na may maliit na halaga, si Zhao Fang ay tuwang-tuwa, dahil ang ibig sabihin nito ay patungo na siya sa susunod na antas, ang kulay lila na hangin at kidlat. Ayon sa impormasyon sa loob ng mana, ang kulay ube ay naglalaman ng isang layunin ng pagkasira, na nagiging sanhi ng pinsala na resulta upang tumaas sa isang ganap na bagong antas. Ang sinumang nasugatan nito ay mahihirapang makabangon. Alam ni Zhao Fang na ang lakas sa bawat antas ay maaaring mag-iba ng ilang dosenang beses. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Master,
makakahanap tayo ng mas maraming mapagkukunan pagkatapos makapasok sa Middle Continent. Natapos ko nang pinuhin ang 3 True Lord rank Ghost Corpses. Sa totoo lang, ang Tea Party ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit dumating si Zhao Feng sa Middle Continent. Ang gitnang kontinente ay may mas maraming mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanyang paglilinang at sa kanyang planong 100 Corps. Kung ang lakas ni Zhao Feng ay magpapatuloy ng isang hakbang, at kung ang kanyang 100 Corps na plano ay makumplito sa ibabaw nito, walang anumang puwersa na hindi matatakot sa kanya. Skeletal Division Leader. Biglang naging malamig ang boses ni Zhao Feng nang tumunog ito sa puso ng Skeletal Division Leader sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Ang Skeletal Division Leader ay si Ninok. Nakaramdam ito ng mapanganib na sensasyon sa kanyang kaluluwa. Kailangan lang ni Zhao Feng ng isang pag-iisip para patayin ito. Zhao Feng, ikaw. Nanlamig ang katawan ng Skeletal Division Leader sa takot. Ang Skeletal Division Leader at ang Soul Power ni Zhao Feng at ang pangunawa sa Tao of the Soul ay hindi gaanong naiiba, ngunit si Zhao Feng ay nagtanim ng Dark Heart Seed sa kaibuturan ng kaluluwa ng Skeletal Division Leader, na ginawa ito upang ang huli ay lumaban. Mukhang may nasubaybayan kami, at maaaring nauugnay ito sa isang partikular na aura na nagmumula sa iyo. Walang emosyong sabi ni Zhao Feng. Sinimulan ng kanyang God Spiritual Eye na siyasatin ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Masyadong komplikado ang mga aura sa Skeletal Division Leader kaya hindi na sila pinansin ni Zhao Feng noon, ngunit pagkatapos na makapasok sa Middle Continent, ang kanyang God Spiritual Eye ay nakakaramdam ng isang bagay na mapanganib. Nang marinig ito, natahimik ang Skeletal Division Leader habang ang apoy sa mga mata nito ay tumalon. Maaari mong piliin na huwag sumagot. Wala akong pakialam na isuko ang isang hindi tapat na alipin. Casual na sabi ni Zhao Feng. Bagamat ang Skeletal Division Leader ay lubhang kapakipakinabang at maaaring makabawi pabalik sa Origin Core Realm sa loob ng 1 taon o 2, pipiliin ni Zhao Feng ang kanyang sariling buhay kaysa dito. Baka ito ang Scarlet Moon Division Leader Token. Iniabot ng Skeletal Division Leader ang isang transparent na Blood Scarlet Token. Ang token ay tila walang timbang, na lumalaban sa mga batas ng pisika habang ito ay lumulutang sa 10,000 Ghost Pearl. Talagang kakaiba ito. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang nakatagong aura mula sa token na konektado sa aura ng Skeletal Division Leader. Kung hindi niya ito pinansin, hindi niya ito mararamdaman. Bumantong hininga ang Skeletal Division Leader. Mas malakas ang iyong pandama kaysa sa inaakala ko. Ang Scarlet Moon Division Leader Token na ito ay ginawa gamit ang aking aura at ilang espesyal na materyales mula sa labas ng mundo. Ang sinumang makakadama nito ay nasa antas man lang ng isang Division Leader. Scarlet Moon Division Leader Token. Huminga ng malamig si Zhao Feng habang nakikinig. Nangangahulugan ito na ang taong sumusubaybay sa kanya ay isang Division Leader, o marahil ay mas malakas pa. Ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch mismo ay maaaring nasa malapit at maaaring naramdaman ang pagkakaroon ng Scarlet Moon Division Leader Token. Siyempre, maaaring ibukod ni Zhao Feng ang Patriarch. Kung ang Patriarch ang nakabantay sa kanya, umatake na siya. Walang dapat pag-iingatan ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Nangangahulugan ito na ang taong nakakulong sa kanya ay hindi magiging mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader. Sa pinakamasama, ito ay magiging isang nagpapagaling na soberano. Pero nagtatago ka sa 10,000 Ghost Pearl at hiwalay sa labas. Paano nila mararamdaman ang anumang bagay? Tanong ni Zhao Feng. Hindi siya naniniwala na may lalabas ng Skeletal Division Leader ang aura nito mula sa loob ng 10,000 Ghost Pearl hanggang sa labas ng mundo. Ang Scarlet Moon Division Leader Token ay bahagi ko at, dahil nakikipag-ugnayan ako sa iyo, nasa iyo rin ang aura, at maging ang 10,000 Ghost Pearl. Higit pa rito, ang teknik na ginamit sa paggawa ng token ay hindi mula sa Azure Flower Continent. Galing talaga ito sa Scarlet Moon Inheritance. Mayroon din itong maraming iba pang mga kakayahan. Halimbawa, maaari itong magpadala ng mga mensahe sa loob ng isang tiyak na distansya, at kung papatayin mo ako, mapupunta sa iyo ang aura ng token. Darating ang mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion para patayin ka. Paliwanag ng Skeletal Division Leader. Matapos marinig ito,
mas nagulat si Zhao Feng kung gaano kalaki ang mundo. Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong sirain ang token o itapon ito. Sabi ng Skeletal Division Leader. Walang ekspresyon si Zhao Feng habang nagsimula siyang mag-isip. Hindi niya lubos na maunawaan ang Scarlet Moon Division Leader token sa ngayon. Kung sisirain ko ang token, maghay-hinala lang sila at baka umatake pa sila kaagad. Kung itatapon ko ito, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga palatandaan ang maaaring iwan dito ng Skeletal Division Leader? Nagulo ang pag-iisip ni Zhao Feng, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng matapang na plano. Ilagay ang token sa ngayon. Utos ni Zhao Feng. Hindi maiwasan ng Skeletal Division Leader na magulat. Alam ni Zhao Feng na ang token ay maaaring lubhang mapanganib, ngunit hindi siya nagpanik at sinira ito. Hindi nito alam kung ano ang pinaplano ni Zhao Feng, ngunit ginawa nito ang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang buhay nito ay nasa mga kamay ni Zhao Feng. At least meron akong killing move sa aking manggas. Makipaglaro tayo sa kanila pansamantala. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang mapanganib na aura na nagmumula sa likuran. Ang iba pang 5 True Dragon henyo ay tumawa at nagbiro habang naglalakbay, hindi alam ang panganib na kanilang kinaroroonan. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, talagang nadama ng grupo na ang gitnang kontinente ay mas maunlad kaysa sa hilagang kontinente. Sa araw na ito, ang lumilipad na kabayong kanilang kinauupuan ay dumaan sa isang batis, at isang nagniningning na gintong kastilyo ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang metalikong gininto ang kastilyo ay kuminang ng mahina at makikita mula sa ilang libong milya ang layo. Golden Sun Sacred City. Dito ginaganap ang Tea Party. Ang Golden Sun Sacred City ay tila nilikha mula sa mga natatanging materyales ng labas ng mundo at ginawa ng maalamat na Three-Eyed Sky Emperor. Mayroon itong hindi bababa sa ilang libong taon ng kasaysayan. Sinimulan ng lahat na suriing mabuti ang lungsod. Narinig noon ni Zhao Feng si Timo tungkol sa Golden Sun Sacred City. Ang may-ari ng lungsod na ito ay may pinakamalakas na bloodline sa kontinente, ang Golden Sun Family. Nangangahulugan ito na ang Three-Eyed Saint ay nag-host ng tea party sa home ground. Nanalo siya sa huling 2 Sacred True Dragon Gatherings, at ang Golden Sun Family ay isang pamilya sa ibaba lamang ng 10 major forces ng kontinente. Walang nag-alinlangan kung may karapatan ba silang magdaos ng tea party. Natagpuan ni Zhao Feng na nagsimulang maglaho ang mapanganib na aura pagkatapos na makalapit sa Golden Sun Sacred City. Tila ang eksperto sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nag-iingat sa Golden Sun Sacred City. Ang pamilyang Golden Sun. Ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay puno ng puot, ngunit puno rin ito ng pag-iingat at paggalang. Nagulat si Zhao Feng. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Skeletal Division Leader ay tila natatakot sa Golden Sun Family. Natalo ba ang Skeletal Division Leader sa Golden Sun Family sa isang punto? Habang papalapit ang lumilipad na hayop sa Golden Sun Sacred City. Shua. So. Si Zhao Feng at ang mga kasamahan ay lumipad sa himpapawid at bumaba sa Golden Sun Sacred City. Ang Golden Sun Sacred City ay teknikal na isang malaking kastilyo na pag-aari ng isang pamilya. Sa sandaling lumapit si Zhao Feng at ang kumpanya, nakuha nila ang atensyon ng mga eksperto sa pagbabantay. Lahat silang 6 ay napakabata at nasa True Spirit Realm. Isa sa kanila ay True Lord rank. Sapat na ang grupo nila para gumawa ng kaguluhan kahit sa lugar na ito. Ipadala ang order na dumating na ang napakahusay na kamanghamanghang henyo na si Zhao Feng sa Golden Sun Sacred City. Dumating na ang napakahusay na kamanghamanghang henyo na si Zhao Feng. Sunod-sunod na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Malinaw na madaling nakilala si Zhao Feng. Habang ang Golden Sun Family ay nag-host ng tea party, naghanda sila. Sa ilang paghinga lang, nagkagulo ang Golden Sun Family. Ito ay lalo na para sa mga nakababatang henerasyon. Sa sandaling dumating si Zhao Feng at ang mga kasama, sila ay siniyasat ng hindi mabilang na mga tingin. Bagamat bahagyang natakot si Prince Jin, Wang Xiaoguai, at ang kumpanya, naroon din ang pananabik at pagmamalaki.
Ang pakiramdam na hinahangaan at iginagalang ng isang top-tier na pamilya ay hindi maipaliwanag. Siya si Zhao Feng. Isang Panginoon ng napakahusay na kamangha-manghang henyo. Kahit ang ating santo ay hindi nakuha ang titulong iyon noon. Karamihan sa mga tingin sa loob ng kastilyo ay paghanga at paggalang. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makahanap ng isang batang True Lord rank sa loob ng kontinente. Itong Zhao Feng ay mayabang na. Ang kanyang eye bloodline ay tumawid sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit ngayon ay nakapasok na siya sa teritoryo ng pinakamalakas na eye bloodline. Siyempre, mayroong isang maliit na bilang ng mga mapang asar na tingin. Casual na lumutang si Zhao Feng sa kastilyo, hindi nag-abala sa inspeksyon ng Golden Sun family. Zhao Feng. Ang mga hiyawan ay nagmula sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Golden Sun.